Maylin, ikakasal sa taong hindi niya gusto at matagal na niyang kinamumuhian. Ano ang dahilan? Inyong matutunghayan sa ika-11 na kabanata na pinamagatang kung pwede lang ibalik ang nakaraan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Iyon ang bagay na nasa isipan ni Maylin. Marahil ay lumuluha ito para sa kanya. Kanina pa niya gustong lapitan ang mga ito, pero para bang may malakas na puwersa na pumipigil sa kanyang mga paa. Gusto niyang lapitan si Vanessa upang mayakap ito, ngunit hindi niya magawa. Hindi tuloy niya maintindihan kung bakit. Vanessa! Vanessa! Wika nito, pero walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Tila ba nasa isip lamang nito ang kanyang mga binabanggit. Vanessa, kapatid ko! Halos ganun pa rin kung nagagawa man niyang ibuka ang kanyang bibig, ay kahit na munting tinig ay talagang wala silang maririnig. Dahil kahit na siya mismo ay hindi rin niya ito naririnig, pakiwari niya ay para bang may kung anong bagay ang nakaharang sa kanyang lalamunan. At mabilis niyang nilingon ang kaliwang bahagi naman ng mga magkakalinyang upuan. Nang bigla siyang nakaramdam ng malakas na pagkabog sa kanyang dibdib. Naroroon si Sally at nakasuot ito ng mahabang damit na kulay itim. Pero may bagay doon na hindi niya nagustuhan at ikinagulat niya ng gusto. At kasabay rin niyon ang pananayo ng kanyang mga balahibo sa batok nang makita nito ang hindi kanais-nais na tanawin. Bagay na nagbigay sa kanya ng panghihilakbot at katatakutan. Subalit kung anuman ang bagay na iyon ay hindi niya inaasahan makita. Mula sa kinatatayuan ni Sally ay nakadungaw ito sa salamin ng isang itim na ataol. Nasa loob niyon ang bangkay ni Arman. Napapaligiran ito ng mga bulaklak at kandila. Naroroon din ang mama nito at umiiyak sa kanya. Bagay na hindi niya lubos na matanggap. Ang lalaking inaasahan niya na siyang sasalubong sa kanya sa altar ay hindi pala maaaring mangyari. Bigo siya sa tagpong iyon. Arman! Arman! Sambit nito, ngunit paano ba siya maririnig nito? At kahit na gustuhin rin niyang lapitan ito, ay sadyang tila napako na ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatayuan. Nakakaramdam siya ng unti-unting panlalamig sa kanyang buong katauhan at doon ay dumaloy ng malakas ang kanyang luha. Hindi niya ito matatanggap, hinding-hindi. Pero paano na ngayon yan kung wala na siya? Paano na ang kanyang mga pangarap sa buhay? Paano na si Maylin? Paano na siya? Mga bagay na namutawi sa kanyang isipan. At ngayon, muling bumalik sa kanyang isipan kung sino ang ikakasal sa kanya. At sa tingin niya ay hindi na mahalaga pa ang naroroon siya sa harapan ng altar at ng pari. At para sa kanya ay wala nang silbi ang magsuot pa ng ganoong puting pangkasal. Nasa ganoon siyang tagpo nang muli sa kanyang likuran ay naririnig niyang tinatawag ang kanyang pangalan. Paulit-ulit ang pinanggagalingan ng tinig na iyon ay tila pamilyar na sa kanya at hinding-hindi niya ito makakalimutan. Maylin! Maylin! Galing sa isang lalaki ang tinig na ito at nakasuot ng kulay puti. Nang lingunin niya mula sa kanyang likuran. Papalapit ito ng papalapit sa kanya hanggang sa tuluyan na niyang nasilayan
ang mukha nito. Mas lalong kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib nang makilala na niya kung sino ang lalaking nakasuot ng puting barong. At doon ay napatulala siya ng gusto sa hindi inaasahang makakaharap ng mga sandaling iyon. "Kumusta ka na, Maylin?" Sambit nito na tila nagagalak nang makita ang nakasuot ng pangkasal na si Maylin. Renante? Paanong nangyari?" Sadyang hindi na siya makapaniwala sa mga nangyayari. Ni hindi nito malaman kung ano ang kanyang gagawin ng mga oras na iyon. Talagang naguguluhan na siya. Kahit na gustuhin man niyang tumakbo palabas ng simbahan ay hindi niya magagawa. "Sinabi ko na sa iyo, Maylin, hindi ka magsisisi kapag nakasal ka na sa akin." Nakangiting wika nito. "Tayo na, mahal ko." Inihayag ni Renante ang kanyang palad sa harapan ni Maylin. Tanda ng pagsang-ayon nito at wala na siyang magagawa pa. Pero buo pa rin ang saloobin ni Maylin na kailanman ay hindi siya pakakasal dito. "Hindi ako pakakasal sa iyo." Kahit na ito pa ang gusto niyang banggitin, ay nananatili pa rin siyang pipi. At kahit na sigawan pa niya ito, ay sadyang hangin lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. At kahit na ang kumilos ay hindi rin niya magawa, ano na kaya marahil ang ibig sabihin nito? "Wala ka nang magagawa pa, Maylin. Akin ka na ngayon." Kusang umangat ang kamay ni Maylin papunta sa palad ni Renante. At kahit ano pang pagpupumigil ang gawin niya sa sarili, ay kusa na ito. Tila ba may malakas na puwersa ang pumapasok sa kanyang katauhan, at ito ang siyang kusang nagpapagalaw nito. Wala na siyang magagawa kundi ang lumuha na lamang. "Hindi, ayaw ko sa iyo." Panagoy nito sa sarili habang dinadala siya ni Renante sa harapan ng pari. Nilingon niyang muli ang kanyang kapatid. Patuloy pa rin siya sa pagtangis. Malamang ay naaawa ito ng gusto para sa kanya. At ang kanyang inay at itay ay tila wala na ring magagawa ang mga ito para sa kanya. "Inay, itay, tulungan niyo ako." Ano pa nga ba ang kanyang magagawa? Gayong kontrolado na siya nito. At maging ang musika na kanyang naririnig kanina ay iba na ngayon ang lumalabas dito, kundi isang tugtuging pangpatay. Muli rin niyang nilingon ang kaawa-awang kalagayan ni Arman. Sadyang hindi na ito babangon na para sagipin siya o iligtas dito mula sa kamay ni Renante. "Arman! Arman!" Muli itong pagtawag sa isang taong lubos na tumulong sa kanya. Ngunit sa tagpong ito, magawa pa nga kaya siyang tulungan nito? Hayong nakabilanggo na ang kanyang katawan sa isang bakal na itim na kabaong. At kailanman ay hindi na yata siya nito maririnig. "Wala ka nang magagawa pa, Maylin. Wala na." Paulit-ulit niyang naririnig ang tila maladimonyong tinig ni Renante. Palakas ito ng palakas ang kanyang mga halakhak na nagmimistulang kulog na sumisira sa kanyang pandinig ay hindi na niya makakayanan pa. Pakiwari niya ay wala na siyang matitirang lakas para labanan ito. "Hindi ako pakakasal sa iyo. Hindi ako pakakasal sa iyo." Buo sa kanyang loob na kailanman ay hindi nito makakamit ang kanyang pag-ibig kahit na sa ganoon pang paraan.
At kahit na ano pa ang kanyang gagawin, ay mananatiling bato at sarado ang kanyang puso habang buhay. Dahil sa labis na tensyon ay nararamdaman nito'y naninikip ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga halakhak na tila sumasakal sa kanyang pagkatao. At hindi na niya matagalan pa para itong dumadagundong sa buo niyang pagkatao. Palakas ng palakas. Maylin! Maylin! Tinig ito ng mama ni Arman, pero para bang hindi ito naririnig ni Maylin. Maylin! Ah! Biglang angat ito ng ulo na tila naghahabol sa kanyang hininga. Pasensya ka na, Maylin, kung ginising kita. Napansin ko kasi na parang umuungol ka. Marahil ay binabangungot ka. Si Doña Isabela, napansin ito na parang bigla itong nagulat sa kanya. Ano hong nangyari? Tanong ni Maylin na para bang nanibago sa kapaligiran. Pero napansin agad nito si Arman na nakahiga at maayos na natutulog. Naroon lamang si Maylin sa tabi nito. Marahil ay nakatulog siya sa pagbabantay dito. Naalala ko na. Sa isip-isip ni Maylin, mabuti na lamang at panaginip lang pala ang mga bagay na iyon at hindi totoong nangyari. Ngayon ay pinagmamasdan niyang mabuti ang kalagayan ni Arman. Nasa hospital pala sila at nasa pangpribadong kwarto si Arman. Dinala siya dito matapos siyang operahan. Naalala pa niya nang hindi ito sinasadyang mabaril ni Sally at tumama ang bala nito sa kanyang bahagi ng kanyang balikat. Mabuti na lamang at may ilang mga tao ang nagmamalasakit dito at tumulong sa kanya para madala ito sa ospital. Kumusta na ho ba siya? Tanong ni Maylin. Hanggang ngayon ay balisa pa rin siya sa hindi magandang nangyaring iyon. Huwag kang mag-alala, Maylin. Ligtas na siya. Ang sabi nga lang ng doktor ay maraming dugo raw ang nawala sa kanya. Wika ni Doña Isabela habang nakaupo sa may maliit na sopa malapit sa bintana. Mabuti na lamang at hindi masyadong delikado ang naging tama sa kanya ng bala at kung nagkataon naman, malamang ay magiging disable ang kanang kamay. Sa sinabing iyon ng Donya ay masaya na niya itong pinagmamasdan si Arman. Sadyang mabait pa rin ang Diyos at hindi sila nito pinabayaan. Maraming salamat sa iyo, Maylin, sa ginawa mong tulong para sa anak ko. Hindi mo siya pinabayaang mag-isa. Ako nga ho ang dapat magpasalamat eh. Masayang tinignan ni Maylin ang kalmado ng mukha ng Donya. Kung mawawala si Arman, masasayang lamang ang lahat ng mga pinaghirapan ko para sa kanya, wika ng Donya. Sa puntong iyon, talagang mapapatunayan na mahal niya ang kanyang nag-iisang anak na si Arman. Bagay naman at lihim na kinaiinggitan ni Maylin. Hindi dahil sa maganda ang kanilang kabuhayan at ubod sila ng yaman, kundi ang pagmamahal nito at pag-aaruga ng isang ina para sa kanyang anak at sa magiging kinabukasan nito. At ngayon ay saglit na bumalik sa kanyang isipan ang kanyang ina. Hinahanap niya ito. Marahil ay nasasabik na siyang makita ang kanyang mga magulang at lalong-lalo na ang kanyang kapatid na si Vanessa. Hindi na lamang niya ipinahalata sa Donya na medyo nagkaroon siya o nakaramdam ng kaunting inggit. Pero napansin siya sa biglang paglungkot ng mukha ni Maylin. Saglit na napasulyap si Maylin sa pangbisig nitong relo. 3:00 na ho pala ng madaling araw, wika ni Maylin. Kung ako sa iyo, Maylin, magpahinga ka na lamang ulit at tila mukhang kahapon ka pa pagod. Pag-alala ng Donya nito para kay Maylin. Tumango lamang si Maylin kung sa bagay may ilang oras pa lamang naman siyang nakakatulog. Pakiusap sa iyo, Maylin,
Sana bantayan mo muna dito si Arman habang hindi pa siya gumagaling. Pakiusap ng Donya kay Maylin. Sige ho, sabi ni Maylin. Masaya na ngayon si Maylin dahil ligtas na ito si Arman. Ngunit naalala pa rin nito ang mga bagay na kanyang napanaginipan. Mabuti at hindi totoong ikakasal siya kay Renante, ang mortal niyang kaaway. Ano nga kaya ang kanyang gagawin kung sakali mang nagkatotoo iyon? At ano kaya ang pinahihiwatig ng kanyang naging masamang panaginip? Kung ano man iyon ay hindi na niya ito iisipin pa at bagkus ay kakalimutan na lamang niya ito. Ngayon ay masaya na si Maylin dahil isa lang palang masamang panaginip ang lahat nang ikasal siya kay Renante. At ano na ang sunod na plano ni Maylin? Itutuloy na kaya niya ang paglayo kay Arman? Abangan sa pagtatapos at huling yugto ng kabanata. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you for watching and God bless.